Naglabas ng datos ang PNP kung saan umabot na sa higit 1,000 ang nabiktima ng online scam ngayong buwan pa lang ng Enero. At lalaking sangkot sa sextortion na biktima pa mismo ang kanyang dating kasintahan, tiklo sa entrapment operation sa Ozamis City. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Pusasi. Pwesa Miranda rights. Na-corner sa entrapment operation ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Ozamis City ang lalaking ito na suspect umano sa pagpapakalat at pagbebenta ng mga hubad na larawan ng kanyang dating kasintahan. Napahagulgol ang suspect pagka-aresto sa kanya. Nakuha mula sa kanya ang isang cellphone at pera. Ito ay isang sextortion activities na kung saan yung biktima at suspect ay dating meron silang relasyon. So katulad pa rin ng mga ganyan na merong hawak na recorded videos, pati yung pictures yung suspect club victim. So nung nakipaghiwalay yung victim, ginawa niyang panako. Ang isasampang kaso ay yung Republic Act 1995, yung ito, Type Photo and Video Voyeurism Act. At ang pakasuhan din niya ng Republic Act 9262, ito yung Violence Against Women and Their Children. Sa datos ng Philippine National Police, isa ang sextortion. Sa mga tumaas ang bilang ng kaso sa nakalipas na 3 taon. Pero nangunguna pa ring uri ng cybercrime ang online scam, identity theft at cyber libel na halos dumoble ang kaso. Unang buwan pa lang ng taon, higit 1,000 na ang naitalang insidente ng online scam, higit 200 ng identity theft at 100 kaso ng cyber libel. Sa pulong nitong Martes sa Malacanang, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pulisya ang mga krimen sa cyberspace. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cybercrime, maglalagay ng cybersecurity desk ang PNP sa mga police station upang mapabilis ang pagtugon at pag-imbestiga sa mga kaso. Alarming in the sense, ma'am, na talagang hindi tayo nasisiro everyday. May mga nare-receive po tayong reports na kaya nga tinitignan natin na maliban doon sa 8 focus crimes natin na tinatawag na crimes against persons and crimes against property, ay talagang tinututukan natin yung pagmamonitor dito sa cybercrime. Aminado naman ang PNP na malaking hamon ang pagdakip sa mga nasa likod ng iba't ibang cybercrime, bagay na kanilang tinutugunan. Faceless, minsan nameless pa yung ating kalaban dito. So it's really difficult on our part. Sabi ng PNP, tuloy-tuloy ang training sa mga pulis na magiging bahagi ng cybersecurity desk, maging pag-upgrade sa kanilang ICT equipment. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.